Maraming beses na ako umuwi ng Bicol sa province namin sa Sorsogon. Gamit ang aking motor. Marami ng kalsadang sinubukan daanan para maghanap ng rutang mapapabilis at makakaiwas sa traffic. Sa video ito, nais ko po ibahagi sa inyo itong bypass road dito sa probinsya ng Quezon. Ito, ang Chaong Bypass Road. Ating alamin kung gaano nga ba ito kalayo at kung ano nga ba ang kondisyon ng kalsadahan dito. At para magkaroon ng comparison sa pangunahing kalsada o sa Maharlika Highway, atin din nga alamin kung gaano din ito kalayo at kung ano din ang kondisyon ng kalsadahan dito para mabigyan ng ideya ang mga motorista na dadaan dito kung saan nga ba mas maganda at mapapabilis ang biyahe. Kung baguhan ka sa biyahe patungo sa rehiyon ng Bicol o kahit matagal ka na bumabiyahe, sana makatulong itong video sa iyo. Tara, sama kayo sa biyahe ko. Simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. I feel a little unsafe on the surface. I feel a little unstable in all this. And you thought that I knew, but I guess I'm not that good at reading signs. When I looked at you, I saw something change in your bloodshot eyes. So what are you waiting for? Okay mga ka-motivation, bali panibagong vlog yung gagawin natin ngayong araw na to. So i-update ko kayo sa kalsada dito sa may Chaong, Quezon. Ito yung pakaliwa. Yan yung bypass road ng Chaong. So ito naman pag dinaretso yan, yung pinaka Maharlika Highway. So ito talaga yung pinaka main road. Kung uuwi kayo ng Bicol, pwede rin dito at pwede rin dito sa may bypass road. So nandito tayo ngayon sa may Barangay Lalig, Chaong, Quezon. So ito yung pinaka kanto dito sa may likod natin, yung Jollibee. So ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng kalsadahan ang meron dito sa may bypass road at dito sa may Maharlika Highway. So magkakaroon tayo ng comparison video. So uunahin lang natin tong Maharlika Highway papunta sa may bayan. Okay? Ngayon ang gagawin ko mga motivation para sure, check ko lang yung kilometers ko. Bali meron na tayong 1,227 kilometers. So isisiro ko siya. Yan, para meron tayong comparison video. Okay, nakasiro na siya mga motivation. Okay, so ang gagawin natin, alamin natin kung gaano to kalayo mula dun sa may hanggang sa makalabas dun sa may bypass road. Tapos gagawin din natin yung comparison naman yung bypass road palabas naman dun hanggang makabalik tayo dun sa may pinagsimulan natin, yung pinagsiruhan natin ng kilometers. Okay, so tingnan natin kung gaano to kalayo. Papakita ko sa inyo mga motivation para may idea kayo kung uuwi kayo ng Bicol. Balik, ito kasi yung pinakaunang bypass road na madadaanan mo pag galing ka ng halimbawa San Pedro Laguna, Cavite, Alabang, Muntinlupa, Parañaque. Pag dito yung way mo, ito yung bypass road na unang madadaanan, yung kanina sa may Chaong, Quezon, yun sa may tinuro ko kanina. Mamaya gawa natin ng video yun para may idea kayo. Kasi mostly kasi pag mga baguhan sa biyahe, pag nauwi ng probinsya ng Bicol sa rehiyon ng Bicol dito na daan ang karamihan nakikita ko. Kasi nung umuwi ako ng last Holy Week, ang dami akong nakikita na diretso pa dito, hindi nila pinapasok yung bypass road, which is matraffic dito. Nasubukan ko na yan. I keep a calm
traffic. Naranasan ko na kasi yan dito dati nung di ko pa nasusubukan yung bypass road noon. Dati kasi binabaliwala ako lang din ng bypass road na yon. Hindi ko siya pinapansin. Nung nasubukan ko, parang mabilis pa doon. Okay. Ayan no, traffic talaga dito. Doon talagang maganda doon, walang traffic doon. O at least makikita natin regular days lang to mga motivation ha. Hindi to talagang yung holiday season. Nagkakaroon ng bottleneck dito. Yan sa part na to. Dito sa pinaka-sentro. Kaya malaking tulong yung bypass road na yon. Mamaya malalaman natin para magkaroon kayo ng idea. Yeah. Kaya no. Dito rin pala mga motivation yung ano, ruta ng ano, Lake Tikub. Yung nagtrending na ano, lake na bilog. Dito mga motivation no, pasok kayo dyan, pakanan. Yan yung ruta ng ano, papunta ng Lake Tikub. I-search nyo lang sa Google Maps. Dadalhin na kayo doon sa may Lake Tikub. May vlog din ako doon kung sakaling gusto nyo pumasyal ng Chaong Quezon. Makita nyo yung ganda ng lake na hugis bilog. Okay. So kilometers pa rin tayo magbabase kasi sa oras, depende yan sa magiging pacing nyo or sa kondisyon ng kalsada kung sakaling matraffic or ano man. Kaya kilometers tayo magbabase para accurate, hindi yung maghuhula-hula tayo na oras yan, sa ganitong oras kami dumaan dyan tapos ganito kahaba yung oras, di ba? Okay naman ang kalsadahan dito, asfaltado siya, malapad. Yun nga lang, may times talaga na nagkakaroon dito ng traffic talagang malala. Yeah. Dito medyo maluwag na. Yun lang talaga yung sa may bandang sentro. Lalo yung kanina sa may intersection, yung tinuro ko na papasok ng Lake Tikub. Minsan grabe traffic doon. Ayan, pag nakalagpas na kayo sa sentro, banayad na dito. Medyo okay na. Oh, yeah, may part lang na medyo may mga lubak. Yeah. Medyo malilim din dito ah. Doon kasi sa kabila, yun na yung mga daanan talaga ng truck, bus, lahat ng mga lagpas 4 wheels nandoon na. Doon lang talaga sa may bayan na medyo matraffic. Okay na, mga motivation, ito na yung dulo. Ayan, mga nilalabas ng sasakyan. Malapit lang din naman. Kaya aalamin natin dito naman sa kabila kung gaano naman siya kalayo. Ito na, yung kanto na to, yung Caltex na yan, ayan. Kakaliwa na yan, yan na yung bypass road ng Chaong. So saglit lang, maiksi lang pala to. Okay. Dito mga motivation tayo mag-check ng kilometers. Okay. Dito tayo mag-check ng kilometers mga motivation. So kanina nag-zero na tayo ng kilometers natin dun sa may unahan ng konti ng Jollibee. Bali na, ang lapit lang wala nito. 3 kilometers lang mga motivation yung mula dun sa may entry point ng bypass road hanggang dito sa may labasan naman ng bypass road. Ito. So 3 kilometers lang. So ang gagawin natin, isi-zero ulit mga motivation ng kilometers ko. Yan. Tapos pasukin naman natin yung bypass road. Okay, naka-zero na siya mga motivation, oh. Okay, pasukin naman natin yung bypass road. Alamin natin kung gaano siya kalayo. Mula dito, alamin natin kung gaano kalayo. Okay. Opya. Okay, eto na. Lapit lang pala no. Siya na yung pinakamalapit dito sa Quezon na ginawaan ng bypass road.
mula sa Maharlika tapos bypass road, kasi na-compare ko na lahat yan eh. Nakapag-vlog na ako sa sa may Gumaka, sa Lopez, sa Pagbilao. Nagawa ko ng mga vlog yung bypass road doon. Ito yung hindi ko pa nagagawaan, kaya curious din talaga ako kung gaano siya kalayo eh. Ito medyo may part dito na may malalalimang lubak. Ayan, ito. Ang kagandahan lang din dito sa bypass road, kung sakali man uuwi kayo ng probinsya, lalo pagka holiday season, ganyan, hindi kayo matatraffic dito. Tapos pagpabalik, syempre mas okay rin dito. Ayan, napapansin nyo, nandito yung mga tigilan ng mga truck. Dito yung pahingahan nila. Yeah. Napakalapit lang pala nun. 3 kilometers lang. Ito kaya, tingnan natin. Ito kasi yung minsan eh, parang nagkakaroon din ng katanungan sa isip ko kung saan po mas mabilis dito dumaan. Yeah. Kaganda lang doon pagka hindi kayo matraffic, malapit. Yeah. Pero dito, di pa natin nalalaman. Malay mo eh, konting-konti lang ang diferensya, di ba? Yeah. Pagdating dito, maganda na yung kalsadahan, no? Asfaltado na siya, oh. Ganda, oh. Lapad. Pagputol na yung asfalto dito naman sa unahan. Mas marami ang dumadaan dito. Ayan, maraming kainan dito. Yeah. Marami na kasing umiiwas dun sa may bayan ng Chaong. Mas pinipili na ng karamihan dito dumaan. Mas convenience ba? Kahit sa akin, para sa akin convenience ako dito eh. Parang convenient ba? Convenient or convenience. Baka mamaya mabash na naman tayo. Mas okay pa rin talaga dumaan dito para sa akin ha. Kaya kung baguhan kayo na uuwi ng probinsya ng Bicol, ayan, subukan nyo dumaan dito. Yeah. Para ma-experience nyo rin yung banayad na takbuhan lang din dito. Ito na, malapit na rin tayo makalabas. Ayun o, ayun na yung Jollibee. So what are you waiting for? Oh, what are you waiting for? I feel a little unsafe on the surface. I feel a little unstable in all this. And you thought that I knew, but I guess I'm not that good at reading signs. 'Cause when I looked at you, I saw something change in your bloodshot eyes. So what are you waiting for? Oh, what are you waiting for? So just tell me when, even if friends, I miss the beginning, 'cause it feels like the end. I know maybe this life just weren't meant for us. With that said, I hope I can see you again. Tingnan natin. Doon tayo magsisiro din mag-check ng kilometers sa pinagsiruhan natin kanina. Nakaabante lang tayo ng konti sa Jollibee. Yan. Doon tayo sa unahan ng konti para parehas talaga yung pag-compare natin. Kaliwa tayo ng konti dito. Yan. Ito. Dito lang tayo ng konti nag-zero kanina eh.
Okay, I think dito tayo mga motivation. Dito yun. So, i-check ko lang mga motivation kung ilang kilometers tong bypass road ng Chaong. Allah, parehas lang pala. So, ito mga motivation na 3 kilometers. Maaring may point pa to, pero nakita naman natin, halos same lang. Kaya kung uuwi kayo ng probinsya ng Bicol sa Visayas, ganyan, or tatawid kayo ng Mindanao, dito na kayo dumaan sa may bypass road. Mas okay pa din, kasi halos magkasing layo lang naman sila, 3 kilometers. So at least alam na natin ngayon, kasi dito, lalo na pag holiday season, mapatatraffic kayo dyan sa bayan ng Chaong. So siguro man may mga point something lang yan, di lang natin exact 3 kilometers yan, pero at least kahit papaano, di ba, alam na natin ngayon kung gaano siya kalayo compare dito sa may Maharlika Highway at dito sa may bypass road ng Chaong. So yun lang mga motivation. Sana nagkaroon ka ng idea, nakatulong tong video sa iyo para kung sakali man magkaroon ng pagkakataon na magawi ka dito, nadadaan ka ng bayan ng Chaong, Quezon, alam mo na kung saan ka pwede dumaan, alam mo yung magiging option mo. Alos choice mo na lang kung dito ka sa may bayan or dito sa may bypass road. Pero recommended pa rin yung bypass road kasi hindi ka na matatraffic. Di ba kanina nadaanan natin sa medyo merong konting bottleneck, di ba, sa may bayan ng Chaong, lalo na pagka holiday season or talagang yung rush hour na, di ba? Rush hour na, di ba? At least nagkaroon kayo ng idea, mga motivation kung napanood mo to. Okay, maraming salamat sa pagsama kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito. So kita-kita tayo sa susunod ko pang mga video or adventure. So subscribe ka na din kung hindi ka pa napag-subscribe para mapasama ka sa mga bumubuo ng channel ko. Okay, maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa mga susunod ko pang adventure. Paalam, bye bye. I feel a little left out in the dark here, but alright, I won't fight. I guess it's life and we're dead, dear. Oh, I wish that I knew, but we both know I'm not good